Hello everybody, it's me Krisa and welcome back to my channel. So for today's video, we are gonna be unboxing a Muso gaming chair. So as you can see, medyo nahirapan ako because the gaming chair was well packed. So wala talagang ano, damage. Of course, I take videos while doing this because in case may damage yung product, pwede ko siyang ma-return or pwede ko siyang ma-exchange sa seller. So, ayan. It took me a while to open it kasi nga well-packed siya. So, ito na yung time na super excited ako. And yes, medyo ano tayo, enough ko na yung background kasi gusto ko voiceover. So, that is the main like back of the chair. Yan. As you can see, that is the main back of the chair. And then, I am removing all the parts of the chair kasi kailangan siyang i-assemble. And also, I'm going to show you how to assemble kasi as a beginner like me, medyo mahirap siyang i-assemble. And you will see in the further videos, at the end of the video, na medyo nahirapan talaga ako. So, yan, ang other parts niya, yan yung, I think, sa butt, yung uupuan natin. Yeah, that is the base. So, ayan, kinuha ko na yung manual. I don't know if, yeah, it's very helpful na may manual. So, that is the manual. The other things, ano ba yan? Yes, sa paa and mga other important parts. So, dito, binabasa ko na yung mahiwagang, ano bang tawag diyan? Mahiwagang, yan, manual. Kasi nga, it's my first time to assemble and medyo na-overwhelmed ako kasi baka hindi ko magawa. Okay, dito sa part na to, medyo easy pa kasi may manual naman. Tapos, tingnan mo lang ng mabuti yung mga screw. Kasi nga, may mataas na screw, may short na screw. So, kailan at saan mo siya pwedeng gamitin. So, ayan, ginagawa ko na yung mga bolts. And you have to be careful sa manual. Tingnan yung mga screw. Kasi baka yung short na screw magagamit mo dun sa long screw na area. So, yun. Medyo easy pa. So, medyo kampante pa ako dito na time. So, ayan, may mga paa na siya, guys. And, ang susunod nating ilalagay is yung parang paa niya. Yung, ano bang tawag dyan? Wait lang. Roller bang tawag dyan? Yan. Yan, yung parang wheel niya, wheel. So, yan yung ipangalawang gagawin. I think dito sa part na to nagsimula yung super struggle ko kasi nga wala akong ideya how to assemble a gaming chair. Kaya kung makikita nyo, tinatry kong i-push yung wheel niya, isang wheel. Kaya lang kasi ano, medyo takot akong mabasag or mag-crack yung wheels. Kaya hindi ko siya pinush ng bongga. So, tinry ko siyang ilagay lahat yung mga wheels niya. Hindi ko siya pinupush kasi tinry ko lang. Tapos, ayun, boom! Yes, it's very failed. So, medyo uminit na yung ulo ko nung time na yun kasi nga wala akong ideya. Paano ba? Paano ba to ilagay? Oh my God. Maraming questions sa utak ko. Medyo nagkaka-anxiety na ako dito. Kasi nga, pag ipinush ko yan ng sobra, baka mag-crack yung wheels niya. Eh, yung wheels pa naman is, plastic lang. So, takot na takot talaga akong maglagay ng force. So, ayan, medyo talagang
halos mabawliw na ako. So, tinry kong ilagay yan. Para siyang hydraulic something na ilalagay sa chair. So, yan yung nilagay and hindi ko talaga mahanap yung solusyon. So, I decided to watch YouTube videos on how to put the wheels sa gaming chair. Okay. So, according to what I saw, kailangan mo oh man. So you just need to push this one. This is very critical. You need to push like that. You need to use force. Napapa-English tayo dito, guys. Okay. Damn. Okay. Now. Okay. This is gonna be put here. So, ayan. Of course, happy kid. Kasi nga, after how many hours, not hours, minutes lang. Natapos na din. And that next part is gonna be the butt. Yung uupuan natin. Butt area. So, yan. As you can see, merong white na sticker sa back ng chair. Ayan, yan. So, you need to read that one carefully kung saan yung front area. Kasi, hindi pwedeng yan, yung parang ilalagay sa ilalim ng upuan. Hindi yan pwedeng magkamali. Because if it's gonna be put wrong, kailangan mong tanggalin at i-turn around mo. So, read the manual carefully, look where is the front, and then screw it kapag na-secure mo na. And sa manual, easy lang naman kasi ilalagay nila, naka-group na yung screws. So, just read where, kung ilang screw yan, tapos makikita mo, okay, this is gonna be used here sa part na to. So, yan yung gagamitin na screw. I think 4 yung maliliit na screw. So, it's gonna be easy lang naman. Kasi you will have this, parang pang higpit na, I don't know anong tawag dyan. So, dito na sa part na to, medyo nabuhayan na naman ang loob ang atin nyo kasi nga, medyo easy lang. So, akala ko madali na after this, but I was wrong. So, ito yung reality sa mga first time na mag-assemble ng gaming chair. Kasi lahat talaga parang bago sa paningin. Kaya, ayan. Maraming attempts, curiosity, yung mga tinatry.
Ayan, as you can see, our next part is gonna be the armrest. So, yan, akala ko everything's going smoothly kasi nga tinulungan ako ng partner ko na i-assemble ang gaming chair. Kaya lang, akala ko lang pala. Kasi, ha? Frank? Asang Frank? Sana ba di ay? May bali, lugar ang pagtaod na to. Ay, Frank, day na! Okay na isulat sa layo eh. Ano ako, okay na. Bali. Nahuot na naman mo. So, ayan guys, you need to look at that direction. Yan, carefully para hindi kayo magkamali. Buti na lang hindi na-fix yung pag-lock niya. So, kailangan lang namin siyang i-remove at ipagpalit yung armrest. Kasi nga, ayan, medyo, masyadong excited. Kaya ayun, nagkamali. So, you need to look at the label of the chair carefully. So, this part, akala ko okay na, everything is smoothly. Kaya lang, nagkamali na naman kami. Ito din ang isa sa mga factor na dapat niyong tingnan. Do not put the two armrests together, especially if yung gaming chair niyo is adjustable yung back area niya, yung mamumove siya. Kasi kailangan ipasok mo muna yung isang bolt, tapos tsaka mo ilalagay yung other armrest niya. Kasi kapag ganyan, hindi siya mafi-fit. Kasi nga, yung bolt niya sa gilid is parang protruded siya. Protruded. So, nakikita niyo naman, tinatanggal na naman yung isang, sa arm niya. Kasi nga, hindi yan matapos-tapos yung mga struggles namin sa pag-assemble ng gaming chair na to. Akala ko it's very easy, but it's not. Hindi ako nagtingin ng tutorial. Yung tutorial lang na tiningnan ko is yung sa wheels niya. Kaya ayan, kitang-kita nyo talaga yung mga struggles na haharapin mo kapag newbie ka at nag-assemble ka ng gaming chair. So as you can see, niloosen lang namin yung bolt sa isang armrest para i-fit yung yung back na parang bolt niya. Tapos tsaka nilock ulit. So hindi mo na kailangan totally i-remove, i-ano mo lang. Ano bang term nun? Loosen the bolts sa other side ng armrest. Tapos kapag nag-loosen, ilagay yung back side ng chair. Tapos ayan, i-tighten mo naman ulit. So that is gonna be the result. So pwede na siyang i-bend paatras ang backside. Now it's time to add all the screws left para i-tighten everything. So as you can see, andyan na si Madam. Chine-check yung isang feature ng upuan na pwedeng i-move yung backside ng gaming chair. Kaya ayan, umupo na si Madam at tinatry na i-push kasi may push button sa armrest niya. And hindi ko siya kayang i-push paatras kasi nga medyo baguhan pa lang at hindi pa pala tapos ilagay lahat. So, patapusin mo muna, madam. Masyado ka namang excited. So, ayan, umupo na naman ang ating madam. Ayan, yan yung feature na sinasabi ko. Kaya lang medyo hard siyang i-push back. Kasi nga siguro bago pa. And nung ma-push ko siya, like nag-click na yung
ano niya, lock. May problem naman is paano siya ibalik. Kasi nga, plastic. So, baka naman ma-crack na naman or masira ko kabago-bago pa lang ng ano, kabago pa bago-bago pa lang ng gaming chair ko. Kaya, ayan, sa mga overthinker na kagaya ko, hindi na naman mapakali. So, ayan, tinry na naman ni Madam kasi super happy siya. Hindi nasasakit yung likod niya kapag nagwo-work. So, ta-da! After how many hours of struggling trying to assemble the gaming chair, natapos na din. And I think it's time to put the last pieces of the gaming chair. So, ito yung neck support at ito yung sa back, lower back na parang support niya. Kasi nga, medyo incline, decline, paano ba? Basta, dyan, ilalagay sa back, parang lower back support siya na pillow. And yung neck support, yan. Yan yung lower back support. And yung neck support, of course, ilalagay siya sa taas. Kasi nga, neck, di ba? Kaya lang, I have a problem. Kung matangkad ako, magiging neck support siya. Kaya lang, ng mataas na height, kaya hindi siya naging neck support. So, I decided na lang na i-remove yan kasi hindi siya nakakatulong. Instead na masuportahan niya yung neck, parang nabe-bend pa downwards yung ulo ko. Kaya ayun, yung neck support niya. Kasi naman, hindi naman siya nakakatulong. So, baka mag-injury pa yung neck ko, leeg ko. So, yan yung hinawakan niya. Yan ang nakalimutan kong ibalik. Dapat nasa baba siya ilagay sa may main niya. Yung pinakauna kong inassemble, kaya lang nakalimutan kong ibalik. So, ayun, hindi na siya nalagay. So, wag niyong kalimutang ilagay yan. And this is our video for today. See you on our next vlog. Bye-bye!